Sa oras na ito, ating pag-aaralan ng salita ng Panginoon na makikita sa The Voice, Speech and Song. Nasa chapter 8 na po tayo, entitled Ang Impluensya ng Mga Salita. Ito po ay part 1 ng ating pag-aaral. May malaki palang impluensya ang mga salita. Sabi dito, pananalig sa Diyos at paggamit ng dila. Mga kapatid na lalaki at babae, paano ninyo ginagamit ang kaloob ng pananalita? Natutuhan na ba ninyong kontrolin ang inyong dila na lagi itong sumusunod sa mga tagubili ng isang mapanlikhaing konsensya at banal na pagmamahal? Ang inyong usapan ba ay malaya mula sa kaligayahan, kasayahan at masama, panlilinlang at karumihan? Wala ba kayong panlilinlang sa harapan ng Diyos? Ang mga salita ay may malakas na bisa. Si Satanas ay gagawin ang lahat upang panatilihin ang dila sa kanyang paglilingkod. Sa ating sarili, hindi natin maikokontrol ang di makontrol na bahagi. Ang biyayang mula sa Diyos ang ating tanging pag-asa. So dito mga kapatid, makikita natin, pinapalalahanan lang talaga tayo ng Panginoon na ang ating mga dila, ang ating mga salita ay hindi natin ito kontrolado. Dahil sa ating mga salita ay may mga sinasabi tayong hindi na pag-iisipan, kaya ang kaaway ay ginagamit ito sa maling paraan. Kaya tandaan natin, maging aware po tayo sa bagay na ito. Ipanalangin po natin sa Panginoon na may maidudulot na mabuting impluensya ang ating mga salita. Dahil ang kaaway ngayon ay talagang nagsusumikap siyang paano niya pasukan nang hindi ka nais-nais ang ating mga salita. Kaya maitanong natin sa ating mga sarili, wala bang panlilinlang tayong sinasabi? Sa harapan ng Diyos, malinis ba ang ating mga pangalan? Sa ating mga iniisip, sa ating mga salita at gawa, paano natin mapapanatiling banal ito? Kaya mga kapatid, sa pag-aaral natin ito, bibigyan nating tips ang mga bawat pahayag na kinakailangan na maging mapagbantay po tayo sa ating mga salita. Dahil napakalaking impluensya ito sa mga tao. Malaking impluensya depende sa ating pagpili kung ito ba'y gagamitin natin sa tama o mali. Sinasabi pa dyan na ang impluensya sa pagbabalanse ng mga kaluluwa, mga salitang sinasambit sa tamang panahon, gaano kaganda ang mga ito, gaano karaming lakas ang maibibigay ng isang salita ng pag-asa, tapang at determinasyon sa tamang landas sa isa na tila pumapaimbulog sa mga kaugalian na nakakapanglaw. Ang matibay na layunin na maaari mong taglayin sa pagpapatupad ng mabubuting prinsipyo ay magkakaroon ng impluensya sa pagbabalanse ng mga kaluluwa patungo sa tamang direksyon. So dito mga kapatid, alalahanin natin na sa ating mga salita ay magtaglay po tayo ng mga mabubuting impluensya sa mga tao. Nakaugalian ba natin na pag-aralan ang mga salita ng Panginoon? At ito yung mabe-behold sa ating buhay. Ito yung lagi nating sinasambit sa ating mga dila. Pangalagaan po natin ang ating mga salita dahil ito po ay talento na pinagkaloob ng Panginoon sa atin na bawat salitang lumalabas dito ay may pag-asa, tapang at determinasyon. At kinakailangan na magamit ito sa tamang landas na ito ang maghuhubog sa atin kung saan tayo patutungo. Sa ating kaugalian, sa ating sa ating karakter, paano natin ito mapapanatiling malinis sa paningin ng Panginoon kung sa ating mga sarili ay pinipili natin ang maling landas. Tandaan natin, pinapatupad lamang tayo o kinakailangan lang nating tuparin ang kanyang kalooban. Ang ating mga sinasabi ba ay nagbibigay ba kaluguran sa pangalan ng Panginoon? Kinakailangan na balansihin po natin ang impluensya na gamitin o impluensya sa pagsasalita. Gamitin ito patungo sa tamang direksyon. Paggamit ng mga salita sa harap ng hatol. Kung inaalagaan mo ang isang kadalasang impresyon na nakikita at naririnig ng Diyos ang lahat ng iyong ginagawa at sinasabi, at nagtataglay ng tapat na talaan ng lahat ng iyong mga salita at gawain, at kailangan mong harapin ang lahat ng ito, kung gayon sa lahat ng iyong ginagawa at sinasabi ay pipilitin mong sundin ang mga turo ng isang maliwanag at mapanatili na budhi. So mga kapatid, hindi na po tayo magsisisi sa ating mga sarili kung darating ang wakas. Dahil binigyan na tayo ng kaloob ng Panginoon paano ito gagamitin.
ang mga talento, ang mga bagay ng nasa mundo, ang lahat ng ito, nawa ay magamit natin upang mapanatili natin, magamit natin sa kaluwalhatian ng Panginoon upang ang kanyang talento na pinagkaloob sa atin ay mapanatiling malinis sa harap ng Panginoon. At ang ating mga pangalan ay maging malinis sa kanyang talaan. Tandaan natin habang tayo ay nabubuhay dito sa mundo, ang ating mga ginagawa, ang ating mga iniisip, mga sinasabi, ito'y recorded sa talaan ng langit. Ano at sino ang pinaglilingkuran natin? Sa panahon na tayo ay galit, pinipigilan ba natin ang ating mga dila sa hindi kaaya-ayang mga salita? Nawa ay atin po itong mabantayan sa ating mga sarili. Ipanalangin po natin sa Panginoon na bigyan niya pa po tayo ng karunungan at kaalaman, mga talento upang magamit sa kanyang kaluwalhatian. Dahil sa ating mga sarili, hindi po natin yan kontrolado. Tanging biyaya lamang ng Diyos ang ating kailangan. Ang iyong dila ay gagamitin para sa kaluwalhatian ng Diyos at magiging pinagmumula ng pagpapala sa iyong sarili at sa iba. Ngunit kung ikaw ay maghihiwalay sa Diyos, gaya ng iyong ginagawa, mag-ingat ka na baka ang iyong dila ay magdulot ng maraming kasamaan at magdala sa iyo ng takot na hatol, sapagkat ang mga kaluluwa ay mawawala dahil sa iyo. So ito po yung maging resulta sa mga taong nagiging pabaya. Nakakatakot po sa mga huling araw. Kapag nagiging pabaya po tayo sa maliliit na bagay, kahit sa ating mga salita, ano yung mga sinasabi natin sa ating kapwa? Mga kapatid, ano yung sinasabi natin? Tayo yan. Tayo mismo ang number 1 na nagkakasala kapag nagiging pabaya po tayo dito. Tandaan natin, kapag hindi natin pinapakinggan ang payo at babala ng Panginoon patungkol sa ganitong usapin, ang kaaway po ang gagamit ng talentong pinagkaloob ng Panginoon sa atin. Kaya ipanalangin po natin na maging mapagbantay po tayo at manalangin upang hindi po tayo pasukan ng kaaway, lalo na sa ating talento sa pagsasalita. Dahil possible na marami kang maaakay na mga kaluluwa tungo kay Kristo sa pamamagitan ng pagsasalita. At marami ka ding maaakay tungo sa kaaway sa pamamagitan ng salita. Tandaan natin mga kapatid, ang mga kaluluwa ngayon, maraming namamatay na hindi nakakaalam ng katotohanan. Ako at ikaw na nakakaalam ng katotohanan, responsibilidad nating sabihin ang totoo. Gamitin po natin ang ating mga dila, gamitin natin ang ating mga salita kung papaano natin maging daluyan o papaano natin maihatid ang katotohanan sa kanila. Nawa ay maging daluyan po tayo ng pagpapala at mabigyan sila ng karunungan patungkol sa ganitong issue. Dahil sa ating buhay, kinakailangan na si Kristo ang maghari dito. Mga koneksyon sa kadena ng mga pangyayari sa tao. Maaaring isipin mo na ang iyong ginagawa o sinasabi ay may kaunting epekto lamang. Samantalang ang pinakamahalagang mga resulta para sa kabutihan o kasamaan ay bunga ng ating mga salita at kilos. Ang mga salita at kilos na itinuturing na napakaliit at hindi mahalaga ay mga kawing sa mahabang kadena ng mga pangyayari sa tao. So ito mga kapatid, nalalaman natin na bawat experience na ating nararanasan sa buhay ay merong mga pangyayari. May pagbabagong magaganap sa ating buhay kapag pinili natin ang landas ng Panginoon. At tandaan natin, sa bawat salitang bumubulala sa ating bibig, ay ito ang pangyayari sa ating buhay. At magiging isa din tayong pagpapala sa mga tao kung pipiliin natin ang daan ni Kristo. Nalalaman natin na sa buhay natin ngayon ay napakahirap. Ngunit kapag ang ating pag-iisip ay nakatuon lamang sa katotohanan, hindi po tayo masasaktan. Hindi po tayo magugulumihanan. Dahil ang pinakamahalagang bagay na dapat nating gawin ay yung gamitin ang ating talento sa kanyang kaluwalhatian. Sinasabi pa dyan na paraan ni Kristo. Ang mga lingkod ng Diyos sa panahong ito ay pinagkalooban ng pinakamabigat na mga katotohanan na ipangangaral at ang kanilang mga gawa at pamamaraan at plano ay dapat na magtugma sa kahalagahan ng kanilang mensahe. Kung ipinakikilala mo ang salita sa paraan ni Kristo,
ang iyong tagapakinig ay magiging lubos na nahahalina sa mga katotohanang iyong itinuturo. Ang kombiksyon ay darating sa kanila na ito ay salita ng buhay na Diyos. Napakaganda mga kapatid sa puntong ito na sa paraan ni Kristo, paano niya inihatid ang katotohanan sa mga tao o paano niya pinakilala ang Ama sa mga tao. Kung sa ating mga salita ay nakatuon lamang sa katotohanan at katwiran ng Panginoon, ito yung magiging pagpapala sa mga tao dahil malalaman ng mga tao na ang ating mga salita ay hindi ito galing sa ating mga sarili, bagkus galing sa Panginoon. At may kumbiksyon na silang tanggapin ang mga katotohanan dahil tayo, ako, ikaw, tayong lahat na nakakaalam ng katotohanan ay pwedeng gamitin ng Panginoon paano ito sabihin sa iba. Kahalagahan ng bawat salita. Ang bawat binigkas na salita ay may impluwensya. Bawat aksyon ay may kasamang isang tren ng responsibilidad. Walang sinuman ang mabubuhay sa kanyang sarili sa mundong ito. Kahit na gagawin niya ang bawat isa ay bumubuo ng isang bahagi. Mahusay na gawain ng sangkatauhan. At sa pamamagitan ng aming mga individual na mga gawain ng impluwensya, kami ay nakadugtong sa universo. Ginamit ni Kristo ang kanyang impluwensya upang ilapit ang mga tao sa Diyos at nag-iwan siya sa atin ng isang halimbawa ng paraan kung saan tayo dapat magsalita at kumilos. Ang isang tao na hinuhubog ng Espiritu ng Diyos ay malalaman kung paano magsalita ng salita sa kapanahunan sa kanya na pagod. At matatanto ang pinakamataas na pagpapala ng tao, ang kagalakan ng pagbibigay sa iba ng mahalagang mga kayamanan ng karunungan at biyaya ni Kristo. Ngunit yaong mga nagpapahintulot sa kanilang sarili na kontrolin ng kaaway sa lahat ng kabutihan ay magsasalita ng mga salita na hindi kailanman dapat bigkasin. So isa po itong paalala sa atin ang mensahe na pinagkaloob sa atin ng Panginoon patungkol sa pagsasalita. Paano ito hahatid sa mga tao dahil tayo ay maging konektado sa sanlibutan at sa langit. Tandaan natin, bawat salita ay may kahalagahan. At bawat bigkas natin ito ay may malaking impluwensya sa bawat aksyon at sa bawat kilos. May kasamang impluwensya at responsibilidad sa bawat isa. Tandaan din natin na ang Panginoon ay gagamit sa ating mga talento para tapusin niya na ang kanyang gawain. At sa mundong ito, kapag hindi tayo magpapagamit sa Panginoon, possible ang kaaway po ang magagamit nito. Kaya maging mapagbantay po tayo sa bagay na ito. Dahil tayo ay konektado lamang sa ating Panginoon at ano yung gusto niya sa atin, yun yung gagawin natin. Dahil tayo ay daluyan lamang ng pagpapala sa mga taong ating nasasalamuha. So ginamit po ni Kristo ang kanyang impluwensya para mailapit ang kaluluwa sa Diyos. At kung ito ang ating gagawin, magiging successful po ang gawain ng Panginoon sa atin. Dahil siya ay kumikilos sa atin, siya ang gumagawa at kinakailangan na makipag-cooperate po tayo sa bawat kilos at galaw ng ating mga salita. Dahil tayo, habang tayo ay naninirahan dito sa mundo at gumagawa ng kanyang kalooban, hinuhubog lamang po tayo, minumold po tayo ng banal na espiritu at sa ating bawat salita ay may tuntunin na dapat nasundin. At kung magiging pabaya po tayo, ang kaaway ay papasok dito, mabibigkas po natin ang mga bagay na hindi dapat bigkasin ng Kristiyano. Kaya nawa, ang biyaya ni Kristo ang maghari sa ating mga puso at ito ang magiging silbing gabayan habang tayo naninirahan sa mundong ito. Kaya wag po nating pahintulutan ng kaaway na mag-control sa atin. Sabi pa dyan na kahalagahan ng bawat salita at kilos. Tayo'y mga manggagawa na kasama ng Diyos. Ginagamit niya tayo at ng bawat isa sa atin na pumapasok sa kanyang paglilingkod kung tayo'y susunod sa kanyang patnubay. Bawat isa ay dapat manatiling nasa kanyang bantayang puok, nakikinig ng maingat sa mga sinasabi ng Espiritu sa kanya. Tandaan na bawat salita at kilos ay nagtataglay ng bisa, hindi lamang sa sariling pagkatao, kundi pati na rin sa mga karakter ng mga kasama niya sa kanyang ugnayan. So maging mapagpili din po tayo sa ating makakasama
Baka ay mahawaan tayo sa kanilang mga salita at sa kanilang iniisip. Kasi sa ating buhay ngayon bilang Kristiyano, marami tayong dapat baguhin. At sa ating pagbabago, hindi po natin kaya sa ating mga sarili. Bagkus ang biyaya lamang ni Kristo ang siyang magbibigay daan paano natin ito gagawin. At kinakailangan na makipag-ugnayan po tayo, maging mapagbantay tayo, makipag-ugnayan tayo sa ating Panginoon upang ang kanyang kalooban ang ating masunod. Mga salita ng pag-ibig. Ang ating tungkulin ay mamuhay sa kapaligiran ng pag-ibig ni Kristo, huminga ng malalim sa kanyang pag-ibig at ipakita ang init nito sa ating paligid o anong lawak ang impluensya ang bukas sa ating harapan. Napakaingat na dapat nating linangin ang hardin ng kaluluwa upang ito ay magbunga lamang ng dalisay, matamis, mabangong mga bulaklak. Ang mga salita ng pag-ibig, lambing at pag-ibig sa kapwa ay magpapabanal o ito yung ay nagpapabanal sa ating impluensya sa iba. So, ito po yung dapat natin ihari sa ating mga puso, ang pag-ibig, mga lambing na dapat ating sasabihin. At paano mo nakikitungo si Kristo sa kanyang mga disipulo, sa kanyang mga tao noong unang panahon, ganun din tayo. Binibigyan lamang po tayo ng halimbawa ng Panginoon upang ang kanyang banal na impluensya ay atin ding ma-adapt sa ating sarili. Upang magiging banal o magpapabanal din po sa iba. Dahil tayong lahat ay nakikibahagi lamang sa banal na kalikasan ng ating Panginoon at kinakailangan sa ating iniisip, sa ating mga gawa at salita ay hinuhubog lamang tayo ng kanyang banal na espiritu at the more tayong gumagawa sa kanyang kalooban, nawa ay maipakita sa ating puso o puspusin nawa ng Panginoon ang ating puso ng kabutihan, kabanalan, dalisay, matamis, mabangong mga bulaklak upang ito po ang maghari din sa ating mga salita at ito'y magiging kakalat sa buong mundo ang pagpapala na nagmumula sa langit. Isang lasa ng buhay o kamatayan. Ang mga salita na binibigkas natin ngayon sa pandinig ng mga tao, ang mga gawa na ginagawa natin, ang diwa ng mensaheng dinadala natin ay magiging amoy ng buhay tungo sa buhay o ng kamatayan tungo sa kamatayan. So, nasa atin na po yan. Paano natin i-exercise ang talento na pinagkaloob sa atin ng Panginoon? At paano tayo makikisama sa mga tao sa ating paligid? Dalawa po ang ating pagpipilian. At alam natin kung sino ang ating pipiliin. It's our own choice, mga kapatid. Diba, gusto naman talaga nating lahat na gustong mabuhay ng walang hanggan. Ngunit ngayon, sa buhay ng tao ay maraming nagiging pabaya. Dahil kahit alam nila ang katotohanan, nagiging pabaya sila sa kanilang mga salita. Kaya, ang nagiging resulta ay kamatayan ang naging consequence ng kanilang pagpili. Nawa, hindi po ito maghari sa atin. Puspusin ang ating mga puso ng pag-ibig, pagmamahal sa ating Panginoon at sa ating kapwa upang maging tapat po tayo sa maliliit na bagay at maging pagpapala din po tayo sa iba. Pagpapala o sumpa. Araw-araw ay naghahasik tayo ng mga binhi para sa hinaharap na ani. Hindi tayo maaaring maging masyadong maingat sa binhing itinanim natin sa pamamagitan ng ating mga salita. Kadalasan ang mga salita ay walang ingat na binibigkas at nalilimutan, ngunit ang mga salitang ito, mabuti man o masama, ay magbubunga ng ani. Maghasik ng isang hindi mabait, malupit na salita at ang binhing ito ay nakakahanap ng lupa sa isipan ng mga nakikinig at ay sisibol upang mamunga ayon sa uri nito. Maghasik ng isang binhi sa mapagmahal, banayad tulad Kristong mga salita at ito ay magdadala sa iyo ng masaganang pagbabalik. Ingatan natin ang ating sarili, baka tayo ay magsalita ng mga salitang hindi pagpapala kundi isang sumpa. Mga kapatid, napakaganda po na habang tayo nagtumitira, habang tayo nabubuhay dito sa mundo, pinagpapala po tayo ng Panginoon at paano natin ito gagamitin. At tayo po ay naghahasik lamang ng binhi. Ano ang binhing inahasik natin? Sa ating mga salita, isa po ba itong pagpapala o ito'y isang sumpa? Tandaan natin, sa ating buhay Kristiyano, maraming mga taong nakakarinig sa ating mga sinasabi. Nawa ay magbunga ito ng katwiran, pagpapala at kaunawaan sa mga tao upang sa mga huling araw ay makaani po tayo sa bunga nito. Dahil sa ating
pagharap sa buhay natin ngayon sa presenteng panahon ay mahirap po sa ating mga sarili. Bagkus si Kristo lamang ang ating halimbawa, siya ang ating kapitan upang ang kanyang kalooban ang ating masunod at ang ating maipakita sa ating buhay. Aling kapangyarihan sa pagkontrol. Hindi ka maaaring maging masyadong maingat sa iyong sinasabi dahil ang mga salitang binibitawan mo ay nagpapakita kung anong kapangyarihan ang kumokontrol sa iyong isip at puso. Kung si Kristo ang mamumuno sa iyong puso, ang iyong mga salita ay maghahayag ng kadalisayan, kagandahan at halimuyak ng isang karakter na hinubog at ang kanyang kalooban. Ngunit mula nang siya ay bumagsak, si Satanas ay naging isang tagapag-akusa sa mga kapatid at dapat kang maging maingat na baka ihayag mo ang parehong espiritu. So, binibigyan po tayo ng paalala ng Panginoon. Paano natin gagamitin ang ating mga salita? Banayad na tayo ay kanyang pag-aari, kinakailangan kung ano ang kanyang kalooban, susundin natin ito. At sa ating mga salitang binibitawan, paano natin ito pinapakita kung ito ba ay o anong kapangyarihan ang kumokontrol sa ating mga puso't isipan. Nawa ang katotohanan, salita ng Panginoon, ang siyang maghahari sa ating mga puso upang ito'y magbubunga ng kadalisayan at kagandahan at halimuyak ng isang karakter na hinubog ng banal na espiritu ng Diyos. Mabisang pamumuhay at pagsasalita. Sa katahimikan ng ating pag-uusap ay makapagpapatotoo tayo sa Kanya na Diyos. Ang tamang pamumuhay at tamang pagsasalita ay may mas malaking impluensya sa kabutihan kaysa sa lahat ng mga sermon na maaaring ipangaral. So, hindi na kailangan kang salita ka lang ng salita. Kapag ka pinakita mo sa iyong mga gawa ang katwiran ng ating Panginoon sa kabaitan o lasa ng buhay, ng katotohanan, ng kabaitan sa iyong sarili, ay talagang mas epektibo pa yan kaysa sa nagsisermon ka sa church. Kaya tandaan natin, napakalaking impluensya po ang ating mga salita. Kaya dapat ipangaral natin ng mabuti sa ating sarili at sa mga tao ang kabutihan at ang katotohanan na nanggagaling sa ating Panginoong Hesus. Ang matuwid na mga salita at gawa ay may mas makapangyarihang impluensya para sa kabutihan kaysa sa lahat ng mga sermon na maaaring ipangaral. Ito na po yung paulit-ulit na sinasabi sa atin ng Panginoon na kahit alam mo yung katotohanan at kapag hindi mo ito maipakita sa iyong buhay, magiging wala pong silbi ang iyong pangangaral. Makatarungang pag-uusap. Ang makatarungang pag-uusap at mga tamang aksyon ay nagdudulot ng impluensya na isang kapangyarihan sa tamang direksyon. Ngunit sa pangkalahatan, yaong pinakamaraming nagsasalita ay yaong mga gumagawa ng hindi gaanong malalim, masigasig na pag-iisip. Ang pinakamaliit na gawain para sa guro, iniisip nila na sa pakikipag-usap ay makakabawi sila sa kanilang mga pagkukulang. Ngunit ang mga tagatupad ng salita ang inaaring ganap sa harap ng Diyos. So, very clear po mga kapatid, hindi ibig sabihin na sinasabi mo ang katotohanan, doon ka na, hanggang doon ka na lang. Tandaan natin, sa harap ng Panginoon, mas nakikita ng Diyos na tapat ang iyong gumagawa ng kanyang kalooban. Hindi lamang sa salita mga kapatid, kasi nga faith without action is dead. So kinakailangan i-action din natin. Ano yung mga sinasabi natin? Nawa ay maipakita natin sa ating mga pag-uugali. Dahil ito po yung kumukontrol sa ating mga puso. At nawa ang Panginoon po ang maghari dito. Sa ating pag-iisip, sa ating imahinasyon, sa ating nararamdaman, ay ang banal na espiritu po ang magmumold nito. At by beholding Him, we become changed, mga kapatid. At sa ating buhay ngayon, kahit haharap pa tayo sa pagsubok, ang Panginoong Hesus ay nandyan, tutulungan niya tayo, at bibigyan niya tayo ng mga matatamis na mga salita. At ito po yung maghahari sa ating mga puso, at ito po yung magbibigay din ng pagpapala sa iba. Koneksyon sa pagitan ng ating puso at ng ating mga salita. Ihahayag natin kung ano ang nasa ating mga puso sa pamamagitan ng mga salitang ating binibigkas. Ang koneksyon sa pagitan ng puso at ng mga salita ng ating bibig ay napakalapit at sa pamamagitan ng ating mga salita ay isa-isa tayong hahatulan sa huling araw. Ang ating mga iniisip ay nagbubunga ng ating mga salita at ang ating mga salita ay tumutugon sa ating mga iniisip. So, mga kapatid, tandaan natin.
Bawat salita na lumalabas sa ating mga bibig, kung hindi po tayo nagiging mapagbantay nito, magiging hatol po ito sa atin. Baka ito din po ang magiging resulta sa atin sa wakas. Tandaan natin, ano ba ang hinahasik nating binhi? Katotohanan ba o kasinungalingan? Masama ba ito o mabuti? Tandaan natin, aware po tayo doon kasi nga sa ating pagpili ng landas ng Panginoon, hindi po yan maitatago. Kapag si Kristo ang humahari sa ating mga puso, maipapakita po natin sa ating mga salita ang mga kabutihan at pagpapala para maibahagi sa iba. Isang indikasyon ng karakter. Ang mga salita ay higit pa sa isang indikasyon ng karakter. May kapangyarihan silang mag-react sa karakter. Ang mga lalaki ay naiimpluwensyahan ng kanilang sariling mga salita. Kadalasan sa ilalim ng isang saglit na simbuyo, udyok ni Satanas, sila ay nagbibigay ng pagbigkas sa paninibugho o masamang pag-aakala na nagpapahayag ng hindi nila talagang pinaniniwalaan. Ngunit ang ekspresyon ay tumutugon sa mga iniisip. Nalinlang sila ng kanilang mga salita at naniwala sa totoo na sinabi sa udyok ni Satanas. Sa sandaling nagpahayag ng opinyon o desisyon, kadalasan ay masyadong mapagmataas upang bawiin ito at subukang patunayan ang kanilang sarili sa tama, hanggang sa maniwala sila na sila nga. Mga kapatid, tandaan natin, sa puntong ito, kailangan tayo maging mapagbantay. Baka tayo ay malinlang sa ating mga salita, malinlang sa daya ng kaaway, dahil ang kaaway ay nagmamasid kung saan niya tayo tatamaan. Ang ating mga salita ay ginagamit ng Panginoon para sa kanyang kabutihan. Parangalan po natin siya sa bawat salita na lumalabas sa ating mga bibig. Ngunit kapag nagiging pabaya po tayo dito, ang kaaway po ay papasok. Nawa ay intindihin, isipin nating mabuti na ang Panginoong Hesus ay ang siyang maghahari sa ating mga puso. At sa bawat salita na ating binibigkas, ay magbibigay nawa ito ng pagpapala sa mga tao. At hindi ito isang sumpa sa mga tao, dahil nga ang tao sa kanyang personal nararamdaman may paninibugho, may mga masasamang pag-aakala, at ito po yung nagpapalungkot sa ating Panginoon. Nawa, wag po natin ito gagawin, mga kapatid, at ang ating lamang tuunan ng pansin ang katotohanan at ang kanyang mga salita upang ito po'y maghari sa atin at ito po ang magpabanal sa ating mga buhay. Kaya sa chapter 8 na ito, nawa ay mabigyan kayo ng pagpapala kung gaano kalaking impluensya ang mga salita. Kaya po mga kapatid, abangan nyo po ang part 2 ng chapter 8 ng The Voice, Speech and Song para po mas atin pang maunawaan gaano kaimportante ang mga salita na lumalabas sa ating mga bibig. Kaya muli, maraming salamat sa inyong pakikinig and God bless sa ating lahat. When he ran to me, he took me in his arms, held my head to his chest, said my son's come home again, lifted my face, wiped the tears from my eyes, with forgiveness in his voice, he said, son,